Lumuwas nga pala kami ng Nagoya dahil meron kaming importanteng lalakarin. Hello mga mamshi sa Japan, ohayo gozaimasu! Etong video nga pala ay noong last Friday pa. Hindi nga pala namin kasama si Daddy sa pagpunta sa Nagoya dahil meron pa siyang trabaho. At eto nga hinatid nga pala kami ni Daddy sa train station lang. O diba, parang ang tagal mawawala. Pero doon kami matutulog isang gabi lang naman dahil nag-request ang mga lolo at lola nila na makita sila. At dahil meron din kaming importante na lakad ng mga bata doon. At eto nga ang aming maleta na maliit. Tamang-tama lang yan sa amin dahil one night lang naman. At eto nga nakasakay na nga kami sa unang station kung saan binaba kami ni Daddy. Papuntang Chiryo naman. Ngayon naman ay magta-transfer kami ng tren papuntang Kanayama naman. Medyo marami pa nga yung tao ngayon dahil umalis kami ng bahay na medyo maaga pa. Kaya naman eto si Bunso humanap ng paraan para makaupo. At sa wakas naandito na nga pala kami sa Kanayama. Medyo maaga pa nga nito kaya naman tumambay muna kami dito. At eto nga si ate nagugutom kaya naman bumili kami sa Family Mart ng onigiri niya. Ang lakas talaga kumain ni ate. Samantalang nag-breakfast naman siya kaninang umaga. At eto nga na andito na nga kami. Medyo patapos na nga yung appointment namin dito. Si Bunso nga pala ay nag-renew ng kanyang passport. At habang naandun din kami ay hinihintay din namin yung mama ko. At sa haba ng oras ng paghihintay namin, sa wakas dumating na rin yung mama ko. At eto nga dahil lunch na, nag-aya siya kumain daw kami. Medyo malayo rin yung nilakad namin kaya naman eto si Bunso. Napapagod na daw siya. Tanong siya ng tanong kung malapit na nga ba dahil napapagod na nga daw siya. Kakalakad. Sabi ko nga sa kanya kapag nag-grade 1 na siya, maglalakad siya papuntang school at pauwi. Pagod na daw siya maglakad. At eto nga inaasar siya ni ate. Sabi ni ate wag daw siyang magreklamo. At eto na nga naandito na nga kami sa Chunichibir. Grabe, hisashiburi akong nakarating uli dito. Ang laki na pala ng pinagbago nito. Talagang ginawang mall na talaga siya. At meron na rin palang restaurant dito sa 3rd floor at saka sa basement. At eto nga ang napili naming kainan dito sa Mega Kebab. Hisashiburi nga pala ako kumain dito. Kahit yung mama ko, eto rin yung gusto niya. Nung isang araw pa kasi ako gustong kumain ng shawarma. Paano ba naman yung mga pinapanood ni Daddy sa YouTube ay puro shawarma? Pero alam nyo ba, meron kaming kinakainan ni Daddy na shawarma sa Nakamura. Ang sarap doon. At eto nga yung mga in-order namin. So nga pala ay hati na nga pala kami sa shawarma. Kaya naman, drinks lang at saka french fries lang yung in-order niya. At eto naman yung kay mama. Hindi ko na alam kung ano yung tawag. Bahala na kayo. O siya, hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagsama. Alam mo, huwag mong hayaan ang duda, takot at masasakit na salita ng mundo ang paniwalaan mo tungkol sa sarili mo. At please, huwag na huwag kang makikinig sa boses ng ibang tao na pinaparamdam sa'yo na wala kang halaga o hindi ka sapat. Kasi hindi sila ang gumawa sa'yo, ang Diyos. At kung may boses kang dapat paniwalaan, iyon ay ang boses ng Diyos nang nasa puso mo. Yung boses na tahimik pero totoo. Yung boses na nagsasabing, anak, mahal kita, huwag kang matakot, mag-stand ka lang. I choose you. Alam kong minsan nakakapagod. Minsan parang gusto mo na lang manahimik kasi pagod ka ng masaktan. May mga araw at gabi kang matapang ka sa harapan ng iba. Pag ikaw na lang mag-isa, umiiyak ka rin. At minsan iniisip mo kung sapat ka pa ba. Pero gusto kong maalala mo ito. Hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa'yo kahit nasasaktan ka, kahit nagdududa ka, kahit pakiramdam mo'y mahina ka. Kapag sinabi ng mundo wala kang silbi, sinasabi ng Diyos na may purpose ka. Kapag sinasabi mong hindi mo na kaya, sinasabi ng Diyos na hindi ka niya pababayaan. At kapag gusto mo nang sumuko dahil sa sobrang bigat na, hawakan mo yung boses niya na nagsasabing, mag-stand ka lang. Kasi pinili ka niya, hindi aksidente na naandito ka pa. Hindi aksidente na naririnig mo ito. Hindi aksidente na buhay ka pa hanggang ngayon. Matapos lahat ng pinagdaanan mo. At alam mo ba, ikaw ay ilaw ng mundo. Maaaring hindi mo nakikita yon, pero may liwanag sa puso mo na kailangan ng iba. Kaya huwag mong hayaang patayin ng sakit, takot o opinyon ng iba ang ilaw na iniligay ng Diyos sa'yo. Mag-stand ka lang. Kahit pagod ka, kahit umiyak ka, kahit hindi ka naintindihan ng iba. Kasi
may Diyos na paulit-ulit kang pinipili araw-araw.